Panginoon. Tayo po ay makakaupo na mga kapatid. At bago tayo mga kapatid dumako sa sentro ng ating gawain, kung sino magpapasalamat, kung sino mga pinagpala ng Diyos sa buong maghapon, pwede mga kapatid. Sino ang mga pinagpala? Kahit mga 3 minutes lang o 2 minutes. Magandang gabi sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay nagagawa. Ito, kahapon, papalit lang ako, medyo nagkaroon ng problema, naglupas ang ito. Kaya, ngayon ako natin. Gusto ko ipahagi sa inyo ang karanasan ko sa buhay. Na kung kayo na kung saan, binigyan ako ng himala ng Panginoon. Ito, maaaring hindi niyo paniwalaan. Pero ito ang totoo. Malaking sagutin ko sa Diyos kung hindi ko ibahagi ito sa tao. Malaking sagutin ko kasalanan ko pag hindi ko ibinahagi. Ganito kasi nung araw na ako'y nasa kulungan. Napakabigat ng kaso. Napakabigat. Maikumbisya ang tahon ng kaso sa akin. Kaya, tanging Diyos lang ang nakakaya. Wala na iba. Ang katubahan. Siya nakakala. Nung inaraw ako sa kulungan, itong itinipito ko sa inyo, parang sa kulungan. Kung paano ako tinawag ko ito. Ang kulungan, ako isang bahala. Ang kulungan namin mahabang pasilyo. 7 silda. 7 silda. Ang ano. Ay ako, yun ako sa dulo. Na kung saan, sabi ko, pagka napakante niyang ilalim ng altar, yan ako mga kosa, yan ako pwesto. O ika, sa tayo lugar ka, yan sa siya pwesto dyan sa ilalim ng altar. Ay di, nung sabi may pumulong sa akin preso, sabi sa akin, Bosa, 5 taon na ako rin sa ulungan. Ang lahat na humiga dyan sa ilalim ng altar ay lumaya. O sabi ko, napakabigat ng kaso ko. Lalaya kaya ako, parang gano'n ako sa kanya. Basta nakita ko hikatay ko ba? Yung lahat na humiga dyan sa ilalim ng altar niya. Ganda sa kami ito yung hapon, lumaya. Ngayon, doon ako natutulog na. Kaya ako ng karton, tulungan, may karton ang higa, karton, saka may kumot. Doon ako natutulog. Yung bandang paanan ko yan, yung bandang paanan ko, yun ang kupol ng mayores. Ang paggawa ng kupol doon sa kulungan, ilalagyan ng mga straw na ganyan, pagkatapos, didiktaran dyan. Pagkatapos banda ito, mayroong ilaw, may ceiling fan. Yun ang aming yun ang tumutulong sa amin dahil napakainit sa loob ng kulungan. Hindi ko makaintindihan itong bandang paanan ko. Kasi ako, ugali ko yan bago ako matulog, nagdadasal ako. Itong paanan ko. Doon ko nakita ang haba ni Jesus. May mahaba ni Jesus. Doon ko nakita. Ngayon, nung nakita ko, ako, ano ba ito? Hanggang sa gumigising na ako ng alas 2 sa madaling araw, pag gusto ko lang makita, andun pa rin. Andun pa rin ang nakikita. Ngayon, yun ay 3 persona nakita ko. Araw-araw sa Jesus. 3 persona nakita ko. Pangalawang nakita ko ron, ang sataras. Tarang may sungay. May sungay siya. Pangatlo, si Virgin Mary. 3 persona. Ako ngayon para talagang demonyo. Hanggang sa araw-araw, gabi-gabi,
Yun ay hindi pumasok sa isipan mo na ikwento ko sa mga preso. Yung nakita ko. Ang una kong kwentuhan niya na yung aking kapatid si Sally nung nasa pulo na ako. Si Sally ako lang kong kwentuhan. Sabi pa nga sa akin, narinig ako ng aking kapatid, si Opo. Oh, palukuhan niya kaluhan. Nakakulong ka lang. Kakumpong. Karanasan ko yan. Kung ayaw niyo paniwalaan, wala problema. Basta yan ay naranasan sa ulo. Kaya itong nangyari sa buhay ko, itong mga himala sa akin. Hindi pwede na itago ko ito. Gusto ko malaman ng ano, para biyayaan tayo. Himala yun. Himala yun. Kaya sinishare ko sa inyo. Meron akong 5 himala. Yan ang himala sa buhay. Kaya nakakadalawa na ako. Buhay natin ang napakahusay na. Ngayon, gusto natin manalangin. Tumayo tayo, manalangin tayo. Dahil walang imposible sa Diyos. Manalangin tayo. O Jesus, na nagtubos ng sanlibutan. Amen. At ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. At Espiritu, Banal na Espiritu Santo. Kami po ay narito sa inyong harapan upang humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Alam naman ninyo, alam ng tao na tayo ay masyadong kasalanan. Magpaligod tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Siya ay gagawa ng paraan ng lahat na ating mga gustong mangyari. Na binibiti natin na kapayapaan ay mangyayari sapagkat naniniwala tayo sa Diyos. Ang himala ay dati sa buhay natin. Huwag tayong mainit. At ipinapanalangin ko ang mga taong hanggang ngayon ay patuloy pa rin gumagawa ng masama. Magbalik loob na tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ito ay pinapalik ko at sabot dalangin ko sa Panginoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, yan tayo. Kasi yung pa pinagpala ng Panginoon, yung araw na to. At kung wala man, ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon mula sa akin ang gising kanilang umaga na binigay niya pa ako ng panibagong buhay. At ang pangalawa, sa aking paghahanap buhay na tunay siyang gumagabay sa akin, saan man ako nagpupunta, tunay na ang Panginoon ay nandoon sa akin. At ang pangatlo, ang kanyang blessing sa maghapon na ito sa akin na kanyang ibinigay sa akin. Kaya yun ang malaking pinagpasalamat ko sa Panginoon, yung ginagabayan niya ako at iningatan sa akin paghanap buhay at sa mga biyaya at ganun din sa pag-iingat sa mga mahal ko sa buhay na nasa aming bahay. Kaya lang mga kapatid, maraming salamat. At kung wala nang papasalamat mga kapatid, dadako na tayo sa sentro ng ating gawain. At ang mag-aatin ng mensahe ngayon, walang iba kundi si Pastora Michelle Adonis. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Nandito naman po tayo sa exhort message. Amen. Wala nang kaba. Diba? Malakas na. Wala nang kakaba-kaba. Amen. Bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po muli kami, Panginoon, sa po ito na idinako mo ang bawat isa nandito, Panginoon. At ganun po, Panginoon, ang aming topic. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kaalaman sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga makikinig nito, nawa ay hindi lang nila ito pakinggan, nawa ay maisabuhay nila ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa paggamit sa akin. Bigyan mo pa po ako, Lord, ng karunungan. Wala pa po ako, Lord, sa kalingkingan ng iyong karunungan. Pero, Lord, humihingi ako sa iyo. Bigyan mo po ako, Panginoon. Maraming salamat po.
Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung si Tatay Kalugar may 5 himala, tayo naman may 5 ugali ng Kristiyano dapat baguhin. Amen. 5 lang, pero maraming dapat baguhin. Diba? Pero 5 lang ang aking tinapit. Dahil exhort nga lang dapat. Mga maling ugali ng Kristiyano na dapat baguhin. Amen. Number 1, dako tayo sa number 1. Number 1, parating tama at magaling. Amen. Meron ba dito palaging tama at magaling? Dapat wala. Tanging ang Panginoon lang ang magaling at laging tama. Hindi dapat tayong magmalaki. Huwag tayong magmarunong at huwag tayong magmagaling. Walang magaling sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Amen. Amen. Dito sa Proverbs, Kawikaan 18, verse 1. Sabi nga dito, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Amen. Dahil pararami kang tama at magaling, hindi ka na nakikisama sa tao, sa mga tao. Humihiwalay ka na. Humihiwalay ka na sa kanila. Kasi nga, salungat ang iyong isipan. Iniisip mo na lagi kang tama. Lagi kang magaling. Amen? Dapat hindi tayo ganon na lagi tayong tama. Walang tama sa paningin ng Diyos. Diba? Walang tama. At sinasabi ko, walang magaling. Hindi tayo, dito sa atin, hindi tayo nagpapagalingan. Diba? Dapat pantay lang tayo, unity lang tayo dito. Yan ang laging, kahit tayo ay kukunti lamang dito sa church na ito, pero yung unity, hindi dapat mawala. Diba? Yun ang mahalaga, unity natin dito. Diba? Parang sa GGL lang yan, meron din silang unity. Ganoon din sa atin dito sa simbahan. Mas lalong dapat ang unity natin ay nagkakaisa tayo, hindi tayo nagpapataasan ng ere. Diba? Ay, ayaw ko na dyan kay Pastor Jess. Talino-talino niya ni Pastor Jess eh. Diba? Tsaka ano yan eh, nakapag-aral kasi yan si Pastor Jess, kaya magaling yan si Pastor Jess. Parating tama yan si Pastor Jess. Diba? Dapat hindi tayo ganon. Lalo na kay Pastora, yan, parating tama yan ang ating Pastora. Magaling naman yan. Siya na lang lahat dyan. Hindi dapat ganon. Dapat tulungan tayo dito sa simbahan na ito. Walang siraan, walang kung ano-ano mang bagay. Ang pangalawa naman natin ay namimili ng kaibigan. Amen? Sino dito namimili ng kaibigan? Wala naman siguro. Wala naman namimili ng kaibigan. Tama yan mga kapatid. Huwag tayong mamili ng kaibigan. Huwag tayong sobrang suplado at suplada na ang akala natin ay kung sino na tayo. Diba? Dapat hindi tayo ganon. Dapat paglingkod ka ng Diyos, kahit hindi nakakatawa, mag-smile ka. O, kahit wala ka ng ngipin, mag-smile ka pa rin. O, diba? Dapat lagi lang tayong happy. Pag hindi tayo namimili dito ng kaibigan, hindi rin tayo dito namimili ng sisimba. Diba? Welcome lahat dito ng magsisimba. Dahil sabi nga, hindi relihiyon ang ating pinopromote dito. Diba? Relasyon sa Panginoon. Kahit Mormons ka man, kahit kung ano ka man, welcome na welcome ka. Hindi ka namin aanuhin dyan. Hindi kami namimili ng kaibigan dyan. Basta ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran, isa lang yun. Diba? Dito sa Roma 12:16.
namimili tayo ng kaibigan, binabase lang natin ito sa salita ng Diyos, hindi sa sarili sa sarili lang natin, kundi lagi tayo may batayan salita ng Diyos. Namimili ng kaibigan. Roma 12:16. Men, sabi dito, magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas. Yan. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Yung mga walang-wala, yung mga mabababa, yun ang ibig sabihin ng aba. Hindi ba porket na mababa lang siya, hindi na natin siya kakaibiganin? Di ba na parang ang sama-sama naman natin yun. Naglilingkod pa tayo sa Panginoon, di ba? Kung namimili lang tayo ng kaibigan. Yung mga ano-ano dyan, yung mga isa may pulubi, may mga hindi natin minsan pinapansin. Kasi nga yung gusgusin sila. Dapat pala huwag tayong ganon. Sabi dito sa salita, napakalinaw. Magkaisa kayo ng loobin. Yan, magkaisa kayo ng loobin, huwag kayong magmataas, kundi makisama kayo sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Amen? Dahil sa pagmamarunong natin, hindi na natin napapansin ang ibang tao. Hindi na tayo nakikisalamuhan sa tao. Hindi na ayaw na natin kaibiganin yung tao na iyon. Dapat huwag pa lang ganun. Mga kapatid, huwag tayo talagang namimili ng kaibigan. Kung ano man siyang klaseng kaibigan, kung ano man siyang klaseng tao, ay huwag natin siyang husgahan. Bagkos, kaibiganin natin siya para madala natin sila dito sa bahay-sambahan. At ang pangatlo natin, yan. Ito rin ang sakit ng mga Kristiyano, diba? Mapamintas sa ibang relihiyon. Amen? Mapamintas tayo. Dapat alisin natin yun, yung mapamintas na ganyan. Ay, yung ano nila dyan, sa bahay nila yun, pangit naman ang song leader dyan. O, ganun. Huwag tayong ganun. Ang pangit naman ng ano dyan, mga hindi ganun. Diba? Pero minsan masasabi natin yun. Pero, isa lang ang masasabi ko, diba? Ako, hindi ko naman pre-pretend yung sarili ko dito maging song leader. Wala lang kumakayo. Hindi ko talaga gift ang magkanta. Hindi ko. Pero, dahil sa Panginoon, gawain niya ito eh. Diba? Kawawa pag hindi natin ginampanan. Diba? Ginampanan natin kahit ano man dyan. Sabi ng Panginoon, tinatanggap ko yan. Basta galing ang mga puso ninyo sa pagsamba sa akin. Di ba? Nagkakanta utal-utal tayo. Kasi yung kanta na yung kanina ko nang din pre-practice. Tapos nagsabay pa ng practice din ng naaagad-agad kasi yung mensahe. Hindi tulad pag-linggo, isang linggo namin pinag-aaralan. Ngayon, naaaraw-araw kasi walang ibang gaganap. Di ba? Kaya, nagpapasalamat din ako sa mga tao dito na nagtsatsaga na pumunta dito, di ba? Na mapakinggan ang salita ng Diyos. Napakasarap. Kaya kami ay, kahit marami pa kaming gagawin, dahil pagdating namin dito, maraming makikinig, di ba? Maraming sasamba sa Panginoon. Yun ang napakasarap sa piling namin. Kaya kami araw-araw din napunta dito. Yan, mapamintas sa ibang relihiyon, alisin natin yan. Santiago 4:11. Yan, basihin natin dito. Kung meron kayong mga Bible, sundan nyo na lamang ako. Yan. Sabi dito, Santiago, verse 4, chapter 4, verse 11 and 12. Huwag kayo magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At ang hinahatulan mo, at kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isa kang
hukom. 12. Iisa ang nagbigay ng kautusan, at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa, ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa kapwa mo? Amen? Amen. Yan, huwag tayong humatol. Huwag tayo daw humatol sa mga, huwag natin pintasan ang ibang relihiyon. Kung sila ganyan, kung kukorti man sila, huwag natin silang pintasan. Kasi sabi nga sa salita ng Diyos, makipot ang daan patungo sa kaligtasan. Maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Yun ang dinaraanan ng lahat. Yun ang gusto nilang daanan. Wala kang paki sa relihiyon ng iba kung kukonti man. Kung marami man sila, edi happy ka. Sabihin mo na, salamat Lord, madami sila. Diba? Pero kung ganito, pinipintasan ang relihiyon ng iba na, ayan, konti lang dyan, ang laki-laki ng simbahan nila, oh. Konti lang. Hindi mo alam, huwag kang sabi nga, bawal judgmental. Huwag kang judgmental. Kaya naman kung konti ang tao, is ayaw pa nilang sumimba kasi nga, minsan open, ayaw ng iba na makikita. Diba? Ganon yung ibang pananaw. Ikaw, ang pananaw mo, iba agad. Kesyo ganito, si pastor ganito, ang namumuno ganito. Dapat hindi ganon. Sabi nga, huwag kang judgmental. Kapatid, sino ka? Ayan, napakalinaw. Ngunit, ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Huwag kang humatol. Huwag tayong humatol, mga kapatid. Huwag tayo lahat mapamintas sa mga relihiyon ng iba. Kung ano ang relihiyon ng bawat isa, igalang natin iyon. Ha, mga kapatid? Amen. At kung ano ang inyong mga sinasamba, ay okay lang. Nasa inyo yan. Basta walang hatulan ng kapwa. Kasi sabi, hindi mo alam yung buhay na. Diba? Hindi mo alam. Kaya wag mong husgahan. Ganon din sa ating mga relihiyon. Para tayo ay magkakaibigan. Diba? Magkakaibigan tayo. Hindi dapat tayo magsiraan dito. Walang siraan na nagaganap. Amen? Amen. Ang pang-apat ay ito. Isa rin to. Mahilig makipagdebate. O, sino mahilig dyan makipagdebate? Yan. Napakahilig. Diba? Okay lang naman makipagdebate tayo. Salitaan through Bible. Diba? Pero yung sasamahan mo ng suntukan na, ng awayan, mag-aaway na kayo, ay iba na yun. Hindi na ang Diyos ang pinararangalan nyo yun, kundi yung mga sarili nyo na. Mga sarili na natin ang tinataas natin, hindi na ang salita ng Diyos. Dito, sa Tito 3:9. Tignan natin dito. Men, base tayo sa salita ng Diyos para hindi tayo maligaw. 3:9 ang sabi niya dito, yan, napakalinaw. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagsasalungatan at pagsasalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno. Ang mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at ang pag-aaway tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang maidudulot na mabuting ibubunga. Amen? Amen. Wala namang maidudulot na mabuti. Walang mabubuting ibubunga sa atin kung tayo ay nakikipag-away sa salita ng Diyos. Iwasan daw natin yan, yung pagsasalungatan na si ganito, yan, bawal yung ganyan, bawal yung maiksi yung book, bawal yung kung ano-ano, iwasan natin yun. Diba? Bawal sa ganyan, kumain ng ganyan, iwasan natin yun, irespeto natin. Irespeto natin ang bawat isa para tayo ay happy. Diba? Kasi sabi nga, walang mabuting maitutulot yun. Kapag ba nagtalo-talo, kapag ba nagdebate tayo, meron ba tayong naparangalan ba natin
Panginoon? Nakipagsabunutan tayo, yung iba nga nakikipagsuntukan. Minsan nakikipagbarilan. Yan sa YouTube, makikita nyo yan. Manood kayo sa YouTube ng mga debate-debate. Nagkakainitan sila. Nagkakainitan. Na hanggang sa nagkakasuntukan, nagkakasakitan, physical. Na ano ba natin? Naparangalan ba natin doon ang ating Panginoon? Diba? Hindi. Kaya, iwasan natin ang makipagdebate. Huwag tayong mahilig makipagdebate. At panglas natin, yan, medyo napapasarap diba? Bigkas parati ay sabi ng Lord sa akin. Yan, minsan tayo gano'n sabi ng Panginoon sa akin, huwag na akong magsimba. Sabi ng Lord sa akin, uulan bukas. Yan, minsan may gano'n diba? Ayan, dito sa John 16:13. Sabi niya dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Yan, tuturuan tayo ng banal na Espiritu pagdating niya dito. Tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Tanging ang banal na Espiritu lang ang makakapagsabi sa atin. Huwag natin sabihin sa ating mga sarili na panay ang bigkas natin na, ay sabi ng Lord sa akin, ang sabi niya, ganito. Diba? Dapat hindi ganon. Dapat lagi natin ang banal na Espiritu ang magsasabi sa ating buhay. Ipapaliwanag niya iyon sa atin, hindi gana sa ating sarili lamang, kundi galing sa Espiritu ng Panginoon. Ang banal na Espiritu lamang ang makakapagsabi ng ating, kung tunay nga na sinasabi sa atin, iyon ng Panginoon. Sagana lang sa Kanya, hindi sa ating sarili. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa Kanyang mga mensahe. Nawa ay hindi lamang natin ito napakinggan, kundi dapat ay may sa buhay natin ito. Naiwasan natin yung 5 pa lang yan na pag-uugali ng mga Kristiyano na dapat natin baguhin. Pero ang totoo, marami dapat tayong baguhin. Kapag nasa Panginoon ka na, kailangan yung kung ano ka noon, baguhin mo na ngayon. Hindi na kasi yun aari. At hindi ibubuhos ng Panginoon ang pinaka-the best na blessing para sa iyo. Kung merong mapa sa sarili mo, tinatago. Amen ba, mga kapatid? Amen? Tayo na po ay manalangin. Amang banal na kapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita na laging nagpapaalala sa aming Panginoon. Sa iyong mga salita na tumatago sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat palagi sa pagpapaalala sa aming Panginoon. Kami tao lang, Panginoon. Kami ay nagkakamali, Panginoon. Kaya humihingi kami, Lord, ng kapatawaran buhat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng nakinig ng iyong mga anak. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi, ang bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lang ang papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Okay, muli na naman tayo nakarinig ng mensahe sa ating Panginoon. Nawa simula umpisa hanggang sa pagtatapusan na naman, mga kapatid, tayo ay makuha tayo sa mga ating naririnig sa kanyang mga salita, upang kanyang mga salita ay manahan sa ating buhay. Dahil ito ang napaka-importante sa buhay ng tao, ang kanyang mga salita.
Kaya ngayong gabi mga kapatid, nagdako na po tayo sa banal na hapunan. Tinatawagan po natin ang ating Pastor Jess Soria. Palakpakan po natin mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Naunawaan po ba natin yung mensahe? Amen. Okay, praise God. Maraming salamat. At kamusta na po kayo? Ako mabuti na rin. Hayaan mo na po yung isummarize ko yung ating mga programa kanina. Sa totoo, maraming salamat po sa himala, sa buhay ni Kuya. Pinaliwanag niya sa atin. Nangalay na ba? Nangalay? Sa atin ang nangyayari sa buhay niya. Kuya, bakit kayo nakulong? Anong kasalanan? Anong kasalanan nyo? Anong kasalanan mo? Mother? Bakit nakamatay kayo? Mother. Oh. Kita-kita sa magitan ng kaso na naranasan ni Kuya ay nakilala niya ang Diyos doon sa kulungan. Kasi malalim doon ang iisip mo pag sa kulungan ka, lagi pa rin ang iisip mo, di ba? Lagi mo tinawagan ko sa Diyos kung paano ka makikinig ng Diyos. Kaya nanawagan ko siya, kaya binigyan sa himala na ating Diyos. Kasi ang kulong, kasi may kaso, ay talagang pinalaya pa rin siya na ating Diyos. Pero ako, pasalamat ko sa Diyos, kahit nakulong, kahit hindi ako napangmamadal tao, kahit hindi ako nakatap, binago pa rin ako sa ating Diyos. Wala naman din sa wala naman din sa kulong ka. Wala naman yun. Ikaw, kahit wala kang kaso, kahit hindi ka nakulong, kung hindi ka kumilala sa Diyos, wala ka pa rin kaligtasan. How much good sa mga kaso, mga nakulong, naintin sila ng langit sa Diyos, tinugod sila ng Diyos, at iniligtas sila ng Diyos. Pinalaya sila kay Kuya. Akala niya wala siyang paasa na makalaya. Pinalaya siya ng Diyos, bigyan siya ng kaligtasan. Ganon po kay Pastor Joel. Mahal na mahal niya ang pagiging niya, pinagpapala sila araw-araw, pinagpapala sila ng Diyos. Kaya sama-sama sila. Hindi ko sa atin ng Diyos, sama-sama sila ng pamilya. Ang ako dito sa pastor dito. Kaya, namisahin pa natin, maraming salamat kay Pastora na hindi lang siya ginagamit sa pagpapawit. Kahit hinihinga na, tuloy-tuloy pa rin. Tapos, ginagamit rin sa mensahe ng ating Diyos. Maraming salamat sa mensahe niya. Sabi niya wala nang kakaiba. Wala nang kakaba-kaba, di ba? Hindi ka nang kakaba-kaba. Tapos, ang mensahe niya parating tama, ang magaling. Dito sa atin sa pagbibigay natin sa Diyos, wala kong magalingan. Kahit pastor ka, kahit bus ka, kahit natulog ka, wala kong magalingan. Mahalaga, nakilala natin ang Diyos at pagpili mo lang. Kagaya ito mga pastor, kami mga pastor, ganyan natin Janet, marunong manalangin. Wala naman kong magalingan, walang magalingan na manalangin, walang magalingan na magpapatotoo, di ba kuya? Oo, walang magalingan. Walang nasa conviction ng pagdaw sa iyo, pero sasabihin mo. Hindi yung pag nagpapagalingan kasi, hindi na ang Diyos ang pinataas natin. Kaya taas natin ang sarili. Kaya maraming salamat sa mensahe. At sabi niya hindi na namimili ng kaibigan. Oo, kahit hingit yan. Kahit bulag yan, kaibiganin mo. Oo, para sa mission di ba? Tapos sabi ko niya hindi mapagpintas. Pintasan ang iyong kapwa. Kasi pag pinintasan niya, ay meron din kapintasan na nagkikita sa iyo. Ganon. Walang pinilis na sinasabi na alisin mo ang iyong sa iyong mata. Alisin mo ang iyong buwi.
naman. Alisin mo sa akin mo, pag-alisin mo buwing, diba? Ano yan eh? May kasabihan dyan. Kasabihan po yan eh. Ganon. Kaya huwag tayo mamintas. Tapos sabi, ano pa sabi niya? Ang ating isahin ng Pastora Medina, isahin ng ating ng Diyos, mahilig na ibang debate. Yan. Saan mangyayari sa debate? Alam mo mangyayari yan, nagpapataasan ng kanyang boses, tapos nagpapagalingan, sa salimatan, kung sino matas ng boses, palitas siya kasi taas ng boses niya. Kaya hindi mo na nang iba-iba. Tapi sa pang-iba, binibigkas mo parating ang hayaan mo ang banal ng Espiritu sa magbigkas sa mga katotohanan. Ano? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos para maunawaan ang katotohanan. Ang katotohanan sabihin. Huwag tayong salita ng mga maraming yung mga totoo. Kung ano sinasabi ng Diyos, ang perfection ng ating ng Holy Spirit, yung mga sabihin. Kailangan po, ang mga kapatid, baka po tayo sa Banatakunan. Ang natawagan dito ang gagawin natin Pastora Hagit, Pastora Ligit, Pastora Rose. Panalangin muna natin ang tinapay. Ang sumunod po ay panalangin natin ang buka. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang hustyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking dalangin. Amen. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpasalamat din sa iyong kaloob na buhay ang dugo ni Jesus na nabubuo sa ng krus, Kalbaryo, ang inyong paghugas sa aming mga kasalanan upang kami may tuturing mong mga anak. Handog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pagpasalamat bilang isang hayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus noon nilang magpakailanman. Amen. Amen. Sana po ang bawat isa magpapahagi sa ating pagpirapira sa natin ng Breaking of the Bread. Hindi, hindi ko yan. Bata-bata. Paning balikan yan to. Masaya tayo lagi doon na ispahan tayo sa mga naturan at ginaganap namin ito sa loob na 30 days na mabuti ni Lord. Itong simbahan ko, ano lang yan, ginaganap tuwing buwan, tuwing mga second Sunday ng buwan, o buwanan ng ito. Sa atin, araw-araw ay gawin
Panginoon namin Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw ay nagbako doon sa krus ng Kalbaryo upang kami itubusin sa aming mga kasalanan. Ang hostya nito ay simbolo ng katawan sapagkat siya ang tumubos sa lahat ng aming kasalanan. Di lamang sa dako ito, di lamang sa dako ng Naik, di lamang sa dako ng Cavite, di lamang sa dako ng Luzon, Visayas, ang Mindanao, kundi sa lahat ng dako ng bansa, Panginoon. Ikaw na nagpapakilala na ikaw ang aming Diyos, ang kawahanan ng aming buhay. Kaya ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan. Kaya na, Lord, matanggap namin ito, Panginoon, na mayroong pagkakilala sa iyo upang sa ganung Panginoon ay mayroong makabuluhan ang aming mga buhay. Ito po ang aming sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin ikainin ang tinapay. Taas po natin ang lupa. Dakilan namin Diyos, maraming salamat muli sapagkat ang lupa nito ay simbolo na iyong dugo doon sa cross ng Kalbaryo upang kami mga makasalanan sa lahat ng dako ng bansa ay mahugasan ng aming kasalanan at kami ay maniwala at kami ay sasamba at kami ay sasampalataya sa iyo bilang ikaw aming Diyos, Panginoon, at hari ng aming buhay. Gawin mo Diyos na makahulugan ang aming paggawa nito, ang makahulugan ang aming pagbahagi ng iyong kagawa at iyong dugo upang kami Panginoon ay lubusang maliligtas ng iyong kabutihan, iyong pagmamahal sa amin. Ito po ang aming samot dalangin, dakilang pangalan lamang ng Jesus at ang sabay-sabay po natin inumin ang kuba. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat o Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang hari ng aming buhay. Ya Lord, sa lahat namin aspeto ng aming buhay ay pinagkatiwala namin sa Panginoon. Ikaw lagi Panginoon ang magabay sa amin, sa buhay namin, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kapwa po Panginoon. Nagabo o Lord, magpamahalan kami, magawin kami na magkakaisa sa bawat isa na upang makita namin at makilala namin ang iyong kapangyarihan na nagawad mo sa bawat sa amin. Ito po Diyos ang aming sa aming dalangin sa bilang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo nakakaupo na. Announcement, ang magdadala bukas ng stock t-shirt, eh wala naman tayo ibang kasi wala naman. Wala iba kundi ang inyong lingkod. Muli, ang magdadala at sa Webes si Ate Janet Arcega. Ang dadalhin ko bukas mga kapatid is about salvation. Sinasabi ko na ito sa inyo mga kapatid na meron na ako niyanda at ang paganda niya rin sarili ko para bukas. Kaya, yun lang po mga kapatid at tapos na po ang ating gawain. Dinadalangin ko po na ang magpipili ng ating pagkain, wala mo ako si Sister Pina. Oo pala, si Sister Rose, ang closing prayer. Ayaw nga pala, sorry. Ayaw nga pala. Sorry na, wala ako. Ang magpipili po, wala kasi kasi kayo, ako wala eh. Hindi ka ako. Okay. Tinatawa po natin ang magpibre, si Ate Janet Arcega, si Ma'am Levi, si Pastor Jess, at si Carmi. Hindi na yun? Wala sila? Okay. Ang laki ng bunga. Mas maganda yung malaki. Oh,
ano maliwanag. Tayo po ay nagako sa ating panalangin. Ito po ay ating Panginoon. Nais natin na mangyari, no? At yan ay sasagutin naman niya kung ano po ang nasa ating puso. Amen. Kaya inupo natin ang ating ulo, pilit natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, maraming salamat sa natapos naming gawain. Maraming salamat o Diyos sa iyong gabay, sa iyong patnubay sa amin. Maraming salamat sa mensahe. Maraming salamat sa mga testimony. Maraming salamat sa iyo, Lord God, na ikaw, Lord, ang sumama sa amin araw-araw sa iyong gawain dito, Panginoon. Narito kami, Ama, ay lumulog sa iyo. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain ito. Dinadalangin namin, O Lord, na nawa, Lord God, ang purposes namin, Panginoon, na aming ilulog sa inyo ang aming bansa, ang aming lugar sa Freedom Bell. Patuloy, Ama, kami gabayan, patnubayan, ay ikaw, O Lord, ang mamuna sa amin. Ikaw maggabay sa amin na magkaroon ito ng kapayapaan, magkaroon ito ng kaayusan. Dinadalangin ko din si Madam, nandun siya ngayon sa kanyang higaan, na siya, Panginoon, ay mayroong karamdaman, aking dinulog sa iyo, Lord God, na hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang karamdaman, na siya ay gumaling muli, upang siya, Panginoon, ay makapunta dito muli sa naik, Panginoon. Dalangin ko po ang kanyang pangailangan, nag-request siya, Panginoon, ang pinansyal na pangailangan, siya, Panginoon, ay kaluban mo sa loob ng isang linggo ito, na, Panginoon, panalaan mo siya ng iyong mga biyaya, na ikaw, Diyos, ang tagapagligtas sa amin, tagapagbigay sa amin, tagapagtugon sa amin, sa naman po ang naming nais sa aming puso. Kaya, Panginoon, narito kami, nagpapasalamat sa inyo sa galing ito. Sa mga kapatid namin, nandito sila ngayon, upang, Panginoon, pakinggan muli ang inyong salita. Maraming salamat sa kanila, na mayroon silang puso na malapit sa inyo, at mayroon silang puso na pag-ibig nila, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makarinig muli ng inyong salita. Maraming salamat din, O Lord, sa iyong pag-ingat sa aming bansa. Patuloy mo ingatan ang aming bansa, Panginoon. Di lamang sa aming bansa, kundi Ama, sa buong bansa, Panginoon, nawa ay bigyan mo rin kapayapaan, O Lord, na walang anumang bagay na mangyari, kundi, Panginoon, ikaw ang mag-hari sa buong sanglibutan ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming Freedom Bill, na paikutan mo rin ito ng iyong kapangyarihan biyaya, na ikaw, O Diyos, ang manguna sa amin, magbigay sa amin, O Lord, ng proteksyon sa lahat ng bagay. Ang lahat ito, Panginoon, tagumili namin sa iyo, bigay lang kami sa iyo ng kapatawaran bawat isa sa amin, iyo kami patawarin sa aming mga pagkukulang sa inyo. Kaya ito isang dalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, Panginoon, magkailanman. Amen. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Amen. Ako po ay tumanalangin sa ating Panginoong Isus na sana po ay lukuban ng kanyang banal na Espiritu mula sa mga kasapi hanggang doon sa mga namumuno ng gabay ng Bintong Layunin o ng BGN at ng Homeowners Association, na sila po ay bigyan ng mahabang buhay at tukuban ng banal na Espiritu ng Panginoon. Amen. At nang sa ganun po sila ay makasama natin dito, magkaroon sila ng malinaw na kaisipan ng Panginoon Diyos lamang ang tanging tagapagligtas sa ating lahat. Wala pong ibang makakapitan tayo kundi ang Panginoon. Hindi natin masasabi na may mga tumutulong sa atin. Kung mayroon man, lalo tigit, doon nakakapit sa Panginoon. Kaya idinadalangin ko po sa iyo, Lord, na lahat kami na naririto sa Freedom Bill, leader man siya, members, or sino man residente ng Freedom Bill, lukuban mo po ang kanilang mga lukuban mo po ng iyong banal na Espiritu ang kanilang mga pagkatao at nang sa ganon, sama-sama po kami dumanalangin sa iyo.
Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po akong verse ngayon na isi-share. Bago po